Sabi nga nila, hindi lahat ng malaki ay kayang paghandaan mo. Lalo na kung bigla na lang lalabas sa likod ng bahay nyo. Ako nga pala si Jet, 23 anyos. At ito ang kwento kung paano nagsimula ang pinaka nakakatawa pero nakakakilig na karanasan ko kasama si Israel. Ang tropang akala ko'y simpleng kapitbahay lang. Pero isang araw, may ipinakita siyang hindi ko makakalimutan. Gabi noon, medyo madilim sa likod ng bahay namin. Yung tipong tanging ilaw lang ng lamok at alitap-tap ang kakampi mo. Katatapos ko lang manood ng K-drama tapos eto, naramdaman kong naiihina ako. Ayokong gumamit ng CR sa loob ng bahay kasi may ipis. Kaya ayun, sa likod ng bahay ako umihi. Tahimik, hangin lang at huni ng kuliglig yung maririnig mo. Bigla akong naramdaman na parang may gumagapang sa paa ko. Akala ko ipis. Pero pagtingin ko, puta, halos matanggal yung kaluluwa ko. May malaking sawa na dumadaan sa paa ko. Grabe ang haba. At parang kalmado lang siya. Parang sanay sa paligid na may mga tao, ganun. Hindi ko na napigilan. Napasigaw ako at napatakbo papasok sa bahay. Nakalabas pa yung ano ko. Grabe. At paglabas ni Israel, tropa kong kapitbahay na palaging nakatambay sa amin. Halos matawa siya sa itsura ko. Uy, Jet! Anong nangyari? Bakit parang nanalo ka sa takbuhan pero talo ka sa dignidad? Pare, may malaki sa likod. Sawa, ang laki gumagapang sa paa ko. At ito, tawa siya ng tawa. As in yung tawang parang wala ng hangin. Yan yung alaga ni Papa, si Pablo. Nag-escape na naman yata sa kulungan. Alaga? Wika ko. Oo, sawa yun. May sakit kasi kaya mukhang nilagyan ni Papa nakawala na kulungan sa likod. Mukhang nakawala. Doon ko na pagtanto. Hindi pala ako mamamatay sa takot, kundi sa hiya. Lalo na nung napansin kong tinitingnan ni Israel yung short kong grabe, nakababa pa hanggang binti. Ayos yung timing mo ah. Ikaw lang siguro yung napasigaw dahil sa sawa ni Papa. Wika niya. Ewan ko sa inyo. Basta, hindi na ako iihi sa likod. Sayang naman. Doon pa naman ako madalas na nagdidilig. Wika niya. Tapos ngumiti siya. Yung itim parang may ibig sabihin. Ewan ko ba, pero bigla akong nahiya. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay namin, dala yung sawa nila. Nasa sako pa. Oh, ayan. Humingi ng sorry si Pablo sa'yo. Gusto ko lang daw niyang yakapin. Gagi, wika niya. Tapos sabi ko, tangina mo, pati sawa mo marites. At ito, natawa na lang siya. Pero habang tumatawa, napansin kong matagal siyang nakatingin sa akin. May kakaiba sa titig niya, parang may lihim na gusto niyang sabihin. At doon nagsimula kung anong kakaibang koneksyon ang meron sa pagitan namin. Isang kwento na nagsimula sa malaking sawa, pero nagtapos sa malaking, ewan ko ba, pagmamahalan. Kinabukasan maaga pa lang may kumakatok na sa pinto. Pagbukas ko, ayun si Israel. May dalang flashlight.
tali at saka net. Mukha siyang handang-handa mag-safari. Tara, hanapin natin yung sawa ni Papa bago pa makawala sa kalsada. Baka kung saan pa mapunta. Wika niya. Ha? Ako? Hindi ah. Hindi ako lalapit sa ganyang nilalang. Ikaw yung huling na nakakita baka kilala ka nun at least pag nakita ka niya. Di ka niya kakagatin. Hindi naman siya aso para makilala ako. Wika ako. Malay mo at nagka-crush sa'yo. Wika naman niya sabay kindat. Ay naku, nakawala na naman yung ahas nila. Parang may halong biro yung mga nangyayari At gaya ng dati, di ko alam kung matatakot ako, matutunaw. Dahil sa mga tingin niya at ngiti niya. Tapos may kasama pang kindat. Naglakad kami papunta sa likod ng bahay. Bitbit yung mga gamit. Tahimik lang. Puro tunog ng mga dahon at mga ibon lang yung maririnig. Pero ramdam kong pareho kaming kinakabahan. Ako kasi baka lumabas na naman yung sawa. Siya kasi baka biglang tumakbo ulit at maiwan ako. Sure ka ba dito, pre? Baka mamaya may mga anak pa yung sawa mo. Wika ako. Di masaya, family reunion. Loko. Sabay bato ko sa kanya. Pero tinamaan ko pala yung balikat niya. Tapos ayun, nagkatinginan kami. Bigla ko naramdaman yung lamig ng hangin tapos yung init ng pisngi ko. Pagkatapos ng ilang minuto, may narinig kaming kaluskos. Sabay namin sinindihan yung flashlight. Sabay sigaw. Napasigaw talaga ako. Pero hindi pala sawa, pusa lang. Ay nako. Ang mas nakakahiya, napatakbo ako papunta kay Israel at napayakap pa ako sa kanya. Hindi ako makakilos. Ramdam ko yung tawa niyang pinipigilan, pati yung tibok ng dibdib niya sa tenga ko. Tapos sabi niya, "Relax ka lang, Jet. Hindi ako sawa, ha?" At sabi ko naman, kasi akala mo sawa rin ako? Wika niya. Hindi. Akala ko, basta. Wika ako. Tawa lang siya ng tawa, pero hindi niya tinatanggal yung kamay niya sa balikat ko. Ako naman, hindi ko rin tinanggal yung kamay ko sa bewang niya. Parang pareho kaming nagulat pero ayaw namin bitawan yung moment. Pag-uwi namin, hindi namin makita yung sawa. Pero sabi ni Israel, baka bumalik na daw doon sa kulungan o baka gusto ka lang talagang makita kagabi. Sabi niya. Tapos ngumiti siya. Yung ngiti niyang may halong biro pero totoo sa dulo. At sa isip ko, oo nga no. Baka nga nagsimula sa sawa pero iba na yung gusto kong hanapin ngayon. Umaga nun, medyo maulap, parang may balak na bumuhos ang ulan. Pagtingin ko sa bintana, ayun na naman si Israel sa likod ng bahay namin. Walang suot na pangitaas. Nagdidilig ng halaman. Parang eksena sa pelikula. Yung tubig tumatalsik sa braso niya. Tapos may pawis pa sa leeg. At ako, nakatitig lang sa bintana. Hawak ang kape na parang ewan. At sa isip ko, anong ginagawa ko? Tinitingnan ko ba talaga yung halaman? O siya? Lumabas ako, kunwari magpapakain ng manok. Pero to be honest, gusto ko lang makalapit. Paglapit ko, bigla siyang lumingon. Uy, good morning. Gising ka na pala. Gusto mong tumulong?
Ha? Ako? Hindi ako marunong. Wika ako. At ang sagot niya, di tuturuan kita. Sabay abot niya ng hose at ayun na nga. Doon na nagsimula ang gulo. Habang nagdidilig siya, biglang sumirit yung tubig sa mukha ko. Uy, ano ba? Tapos ito, patawa-tawa pa. Oops, sorry. Nagkamali ako ng pindot eh. Nagkamali pero sinadya mo eh. Wika ako. Kasi ang cute mo. Cute kang magulat. Wika naman niya. At bago ko pa siya masagot, biglang bumuhos ang ulan as in parang sinabayan pa kami ng langit. Pareho kaming natawa tapos imbes na tumakbo papasok, ayun. Pareho kaming naglaro sa ulan. Nagsabuyan ng tubig. Nagtakbuhan sa putikan. Parang mga batang walang problema. Nang biglang madulas ako, buti na lang at nasalaw ko ni Israel. Ang lapit ng mukha namin, ramdam ko yung patak ng ulan sa pagitan ng mga mukha namin, pati yung init ng hininga niya sa gitna ng lamig ng ulan. Tahimik, yung tipong parang tumigil ang lahat hanggang sa ngumiti siya. Ayan, safe ka na. Wika niya. Salamat. Wika ko naman. Pero hindi pa rin niya ako binibitiwan. Ang weird. Kasi kahit alam kong dapat akong mahiya, parang gusto ko na lang magstay doon. Sa yakap niya, sa ulan, sa moment na yun. Pagpasok namin sa bahay, pareho kaming basang-basa. Sabi ni Mama, ano kayo mga bata? Sabay turo sa sahig na puro putik. Tumingin ako kay Israel, tapos sabay kaming tumawa. Sorry po tita, si Jet po kasi. Wika niya. Uy, kasalanan mo yun. Wika ko naman. Kung di ka naman cute, di naman kita babasahin eh. Wika niya sabay kindat. At ayun, doon ko na-realize, hindi lang pala ulan ang bumubuhos nung araw na yun. Kasama na rin yung unti-unting nararamdaman kong hindi ko na kayang pigilan. Pagkatapos ng ulan na yun, ay na nga, sinipon ako. Di ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa init ng kilig na iniwan ng yakap ni Israel nung araw na yun. Pero sa isa lang ang sigurado ko. May kakaibang tumatakbo sa isip ko tuwing naiisip ko siya. Kinabukasan dumating siya sa bahay. May dala siyang mainit na sabaw at gamot. Sabi ng mama mo may lagnat ka raw. Eto, ako na bahala. Wika niya. Hindi na pre, nakakahiya. Wika ako naman. Wala nang pre. Ako yung nag-imbita sa ulan, ako yung mananagot. Wika niya. At eto, nasa kwarto ako, nakabalot sa kumot. Pawis na pawis, pero giniginaw. Nilabog niya sa mesa yung tray ng sabaw tapos tumingin sa akin. Palit ka na ng damit, basa pa yung suot mo. Wika niya. Wala akong lakas eh. Wika ko naman. At eto, nakangiti lang siya. Sabi niya, sige, tutulungan na kita. Akala ko nagbibiro, pero hindi. Nilapitan niya ako at marahan. Parang maingat na maingat. Unti-unti niyang hinubad yung basang t-shirt ko habang hawak niya yung tuwalya. Ramdam ko yung mainit niyang kamay sa balat ko. Tumingin ako sa kanya, tapos yung mga mata niya, diretso lang sa akin. Walang halong biro. Ang init ng katawan mo, Jet. Wika niya. Kasi nilalagnat nga ako. Hindi ko alam kung lagnat lang yan. Wika ulit niya. Ha? Baka ako rin yung dahilan na kung bakit ka nilalagnat. Wika niya. Ay na naman yung biro niya pero may halong totoo. Tapos
Bago pa ako makasagot, pinunasan niya yung likod ko gamit yung tuwalya. Dahan-dahan. Parang ayaw akong masaktan. Nang matapos siya, pinainom niya ako ng gamot tapos pinakain ng sabaw. Tahimik lang kami. Yung bawat sandaling titigan parang may sinasabi hanggang sa... Alam mo, Jet, ang weird, no? Dati, natatakot ka lang sa sawa. Ngayon, ako na yung kinatatakutan mo. Wika niya. Bakit naman kita katatakutan? Sabi ko. At eto, naging seryoso siya. Sabi niya, kasi baka mahulog ka sa akin. Di ko alam kung nilalagnat ako o kinikilig. Pero sa loob ng kwarto ko, naamoy mentol, sabaw at pawis, parang biglang naging tahimik ang mundo. At sa katahimikan na yon, ang lakas ng tibok ng puso ko. Madalas ko nang napapansin tuwing nandyan si Israel, parang hindi na ako pareho, lalo na tuwing tahimik. Parang yung katahimikan na hindi nakakailang, kundi nakakakuryente. Yung simpleng sulyap niya, parang may bigat. Yung ngiti niya, parang may gustong sabihin. Gabing-gabi na nun, may lagnat pa rin ako pero medyo gumagaling na. Nakatulog ako ng mahimbing hanggang sa naramdaman kong may humawak sa noo ko. Pagdilot ko, ayun siya, si Israel. Nakaupo sa gilid ng kama, may malamig na bimpo sa kamay. Pasensya ka na, ginising ba kita? Wika niya. Hindi. Lamig kasi ng tuwalya. Wika ko. Sinabi ni tita, bantayan daw kita baka tumaas ulit yung lagnat mo. Sabi niya. Tahimik tapos biglang umulan sa labas. Parang soundtrack ng moment namin. Lagi ka na lang nandito. Wika ko. Gusto ko lang makasiguro na okay ka. Wika naman niya. Pero bakit? Sabi ko. Kasi kapag may nangyari sa'yo, hindi ko alam kung kaya kong wala ka. Wika pa niya. Napatingin ako sa kanya. Ang lapit niya masyado. At yung mga mata niya seryoso, totoo. Parang may sinasabing matagal nang nakatago. At bago ko pa maunahan ang sarili ko, hinawakan ko yung kamay niyang may tuwalya. Wala akong sinabi. Tumingin lang ako tapos naglapit kami. Di ko alam kung sinong unang gumalaw pero nung maramdaman ko yung labi niya sa labi ko, parang biglang huminto yung mundo. Walang ingay, walang ulan, walang hangin. Kundi yung tibok lang ng puso naming pareho. Isang maikling halik lang, tahimik, totoo, mainit. At pagkatapos noon sabay kaming natahimik. Sorry, sabi niya. Bakit ka nagsasorry? Wika ko naman. Kasi baka mali sabi ulit niya. Kung pareho tayong nagkamali, siguro tama yun. Wika ko. Ngumiti siya at sa gitna ng lamig ng gabi, sa kwarto kong amoy Vicks at sabaw, doon nagsimula yung hindi ko lang inaasahan na simula ng isang bagay na ayokong matapos. Pagkagising ko kinabukasan, ramdam ko agad na may nagbago. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa halik kagabi o dahil sa... Hindi ko na alam kung paano ko siya haharapin ngayon. Pagmulat ko, ayun siya. Tulog sa upuan sa tabi ng kama ko. Nakahilig sa dingding, medyo nakabuka pa yung bibig. May laway sa gilid ng labi. Tawang-tawa ako sa itsura niya pero sa loob ko, ang pogi pa rin talaga nito kahit sabog. Tahimik akong bumangon pero bigla siyang nagising.
Uy, gising ka na pala. Wika niya. Oo. Tulog ka pa dapat, baka napuyat ka. Ayos lang, basta magaling ka na, okay na ako. Wika ulit niya. Tahimik ulit, yung tipong may gustong magsalita pero pareho kaming natatakot. Um, Tungkol dun sa kagabi, wika ko. Ah, oo, sorry ah. Wika naman niya. At eto, natawa na lang kami. Tumingin siya sa akin, yung ngiti niya, di na tulad nung dati. May halong hiya, may halong lambing. Jet, gusto kong sabihin, hindi ako nagsisisi. Wika pa niya. Yung halik kagabi, hindi ko pinlano yun pero totoo yun. Totoo, wika ko. Oo, matagal ko nang gustong sabihin. Pero natatakot ako na baka mawala ka. Wika naman niya. Para ako natulala. Di ko alam kung paano sasagot. Pero bago pa ako makaisip ng tama, biglang pumasok si mama. Ay nako, buti nagising ka na Jet, Israel. Salamat ah. Nasipag mo talagang magbantay. Sabay labas ulit ni mama na walang kamalay-malay na may tensyon na nangyayari sa loob ng kwarto. Tumingin kami sa isa't isa. Sabay sabog ng tawa at doon ko naisip, siguro hindi kailangan agad ng sagot. Siguro sapat na muna yung tawa namin, yung simpleng presensya, yung lambing na dahan-dahan. Nang magpaalam na siya pa uwi, sinamahan ko siya hanggang sa gate. Bago siya umalis, sabi niya, pwede ba ulit ako bumisita bukas? At ang sagot ko naman, kung hindi ka takot sa sawa, edi sige. Sa sawa? Hindi, pero sa'yo oo. Wika niya. Sabay kindat. At sa pag-iikot niya papalayo, hindi ko napigilang gumiti. Kasi kahit anong iwas ko, alam kong may kung anong hindi ko kayang itanggi. Ilang araw lumipas, bumalik na ulit sa normal ang lahat. Oh, yun lang yung akala ko. Kasi kahit anong gawin ko, pag naririnig ko yung pangalan ni Israel, parang may kung anong kumikiliti sa dibdib ko. Yung simpleng pre na parang may spark at yung tawa niya parang gamot sa sipon, sa lagnat, pati sa kabog ng puso ko. Isang hapon dumaan siya ulit sa bahay. Bit-bit ang sako, tali, at yung panghuli ng hayop. Jet, tara. Hanapin natin ulit si Pablo. Hindi pa rin bumabalik sa kulungan. Sabi ni Papa baka daw nasa tabi-tabi lang. Wag. Ayoko. Ayoko nang maulit yung dati. Wika ko naman. Promise, safe to. Kasama mo naman ako eh. Wika niya. At gaya ng dati, napapayag na naman ako. Pagdating namin sa likod, ayun, bukas pa rin yung gate ng kulungan ni Pablo. Lumapit si Israel, sabay sinilip sa loob. Bigla ko narinig yung tunog ng gate. Hala, anong nangyari? Wika ko. Ay, putya. Nakasarado pala. Yung padlock sa labas. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, dahil lang nasa loob. Ayun, pareho kaming natigilan. Walang sawa, walang ibang tao. Kami lang. At isang kulungang amoy lupa at damo. Nice. So dito na tayo titira ngayon. Wika ako. At ito, natawa siya. Pwede rin, at least may kasama ako. Tapos sabi ko, loko ka talaga. Pero sa loob-loob ko,
Hindi naman masama kung makasama siya dito kahit saglit. Nakulong kasi kami sa loob ng kulungan ng ahas eh. Tahimik kami pareho, yung tipong hindi mo alam kung may ilang ka o kikiligin hanggang sa bigla siya nagsalita. Jet, alam mo, nung una kitang nakilala, tropa lang talaga kita eh. Pero habang tumatagal, ewan ko, nag-iiba. At ang sagot ko naman, ha? Nag-iiba? Oo. Naging gusto kita. Wika niya. Napalunok ako. Di ko alam kung lalapit ako o lalayo. Pero hindi ko rin siya matitigan kasi baka bumigay ako. Jet, alam kong baka hindi mo gusto tong marinig pero totoo, hindi ko na kayang itago pa eh. Gusto kita. Hindi lang bilang tropa. Sa gitna ng katahimikan, ngumiti siya. Yung ngiti niya, hindi na biro, hindi lang basta pang-aasar. Totoo. At doon ko naramdaman yung bigat ng dibdib ko na matagal ko nang pinipigil. Bago pa ako makasagot, biglang may gumalaw sa likod namin. Israel, yung sawa. Sabay kaming napasigaw eh. Pero paglingon namin, ahas nga pero maliit lang. Pareho kaming natawa. Tumingin siya sa akin, sabay sabi, kita mo? Kahit may sawa, hindi ako aalis sa tabi mo. At ang sagot ko, loko, pero salamat. Gumiti ako sa unang pagkakataon. Hindi ako tumakbo, kundi lumapit ako. Pagalipas ng ilang minuto, dumating yung papa niya at binuksan yung pinto ng kulungan ng ahas. Paglabas namin, pareho kaming pawis. Pero mas magaan sa dibdib kasi ngayon alam ko na yung nararamdaman niya. Ang tanong lang, kaya ko bang sagutin? Sabi nga nila, minsan yung mga bagay na kinatatakutan mo sa una, yun pala yung magpapasaya sa iyo habang buhay. Yung alagang akala mong sawa lang sa likod ng bahay, magiging dahilan pa ng pinakamagandang pag-ibig mo. Pagmula nung gabing nagkita ulit kami ni Israel sa may batis, parang bumabalik yung saya ng pagkabata namin. Pero iba na ngayon. Hindi na larong taguan o agawan ng base. Larong puso na. Uy, Jet. Dito, dali. May gusto akong pakita sa'yo. Wika niya. Ano na naman yan? Huwag mong sabihing sawa ulit yan ha. Traumatized pa rin ako. Hindi, promise. Gusto ko lang pakita kung saan ko nilagay yung maliit na kubo na tinutulungan mong buuin. Naalala mo nun? Wika niya. Oo nga no. Yung kubong gawa sa kawayan na at pinagtatawanan tayo ni mama kasi sabi niya, dalawa kayong batang akala mo mag-asawa na. Wika ako naman. At ito lumapit siya. Baka ngayon totoo yun, Jet. Wika niya. Tapos ito tahimik. Tapos umiihip yung malamig na simoy ng hangin. At ewan ko ba? Anong ibig mo sabihin? Wika ako. Ibig ko sabihin kung papayag ka. Ako na lang ulit yung tropa mong mag-aalaga sa'yo. Pero hindi lang tropa ngayon. Yung pwedeng sabihan mo ng I love you bago matulog. Wika niya sa akin. At ang sagot ko, Israel, seryoso ka ba? Matagal na akong seryoso, Jet. Noon pa man, nung araw na nakita mo yung sawa sa likod ng bahay,
Yung araw na muntik ka nang himatayin, doon ko na-realize, ayoko nang mawala yung taong yun. Ikaw, ayoko nang mawala ka. Kasabay ng ihip ng malamig na simoy ng hangin, napahinga talaga ako ng malalim. At sabi ko, kung ganun, sige. Pero may isang kondisyon. Ano yun? Wika niya. Bawal kang magpalit ng alaga kasi sa'yo lang ako natutong tumawa ng totoo. Sa sawa mong yun, nagsimula ang lahat. Pero sa puso mo ako natapos. Wika ako. At ang sabi naman niya, ang corny mo talaga, Jet. Pero gusto ko yan. At sa ilalim ng ulan, doon nagsimula ang totoong kwento namin. Hindi na tropa, hindi na taguan, hindi na biruan lang, kundi isang pag-ibig na pinagtibay ng panahon, ng mga tawa, at ng isang malaking sawa sa likod ng bahay. Minsan kailangan mo lang talagang matakot para maramdaman mong buhay ka. At minsan kailangan mo lang mahimatay para magising ka sa katotohanang siya pala talaga yung para sa'yo. Ako nga pala si Jet. At ito ang aking kwento. Nakita ko yung malaking alaga ni tropa. At oo, hanggang ngayon, kami pa rin ni Israel. Ang tropa kong may malaking alaga. Itatanong niyo siguro kung nakita ko yung alaga. Oo, nakita ko. Malaki din talaga. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.